Espiritu Santo. Amen. Hello mga kaderek, magandang hapon sa Pinas at magandang gabi sa aming sulok ng mundo. Claudis TV, aka Derek Ramsey. Ayan, mga kaderek, ito po yung kwarto ni Claudis TV. Ayan, mga kaderek, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga sa Royce Hotel. Tara, samahan niyo po. Bye-bye! Dami. Mga kaderek, magandang araw o magandang hapon naman sa Pinas. At nandito naman po tayo sa papunta sa Clark, Pampanga, Royce Hotel. At habang tayo po ay bumabiyahe patungo sa ating pupuntahan, ay ikikwento po natin sa No Limitang Here ang ika-58 kabanata. Ang kapamagat ay Paid Victis. Ang mga Gwardiya Sibil ay mahigpit nagbabantay sa may pintuan ng munisipyo at nakaamba ang kanilang mga baril sa sinumang bata na manghas sumilip sa mga bintana. Halos tapos na ang diwa ng pista. Ang bulwagan ng munisipyo na noon ay ginawang lugar ng pulungan para sa paghanda ng pista ay naging mapanglaw at nakababalisang kapaligiran. Napupuno ito ng mga Gwardiya Sibil at Pulis Munisipyo na bihirang mag-usap o kung saan mag-usap man ay pabulong. Sa malaking mesa ay nagsusulat ang kalihim munisipal, 2 eskribano at ilang sundalo. Ang alperes ay pabalik-balik sa paglalakad at madalas tumingin sa pintuan ng kulungan na nanlilisik ang mga mata. Samantala ang kanyang asawa na si Doña Consolacion ay naghihikab sa isang sulok. Sa kanyang paghihikab ay lumilitaw ang nangingitim niyang gilagid at sungkit ang mga ngipin. Kinakailangan niyang himukin ang kanyang asawa na nagpaubaya naman dahil sa tagumpay upang siya ay makapanood ng gaganaping pagtatanong at pagpaparusa sa mga bilanggo. Matamlay ang Gobernador Silio, tila inilalaan na sa iba ang kanyang bakanting upuan na nasa ilalim ng larawan ng hari. Nang mag-aalas 9 na ay dumating ang praile na maputla at nanghihina. Pinaghihintay ninyo kami ng matagal, ang sabi ng alperes. Hindi na nga sana ako paparito, ang sambit ni Padre Salvi sa mahinang tono. Kinakabahan ako dahil sa lahat ay abala at walang sino mang makapaparito. Naisip kong ang pagparito ninyo ay alam ninyong aalis na sila ngayong hapon. Si Ibarra at ang Teniente Mayor tinuro ng alperes ang pintong patungo sa kulungan. 8 ang naroon. Namatay si Bruno ng hating gabi ngunit naitala ang kanyang sinabi. Binati ng pari si Doña Consolacion bago tuluyang umupo sa upuan ng Gobernador Silio sa ilalim ng larawan ng hari. Ang itinagon lamang ng Doña Sakura ay paghihikab at buntong hininga. Maaari na tayong magsimula, ang sabi niya. Dalhin dito ang 2 nakapanglaw na birlanggo, ang utos ng alperes. Sa pinakamabalasik niyang tono, nakaposa silang na 2 butas ang pagitan, wika niya Sakura sa binagong tinig. Sa mga pangkaraniwang sitwasyon ay gapalad lamang ang agwat ng mga butas sa posas na pinagsusuotan ng mga paa ng bilanggo. Ang 2 butas sa pagitan ay matinding pagpapahirap sa katawan ng bilanggo sapagkat magkalayo ng halos 1 dipa ang kanyang mga paa na nakaposas. Binuksan ng bantay ang pinto ng bilangguan at pumasok ang 4 na sundalo.
Mararamdaman sa loob ng napakadilim na bilangguan ang malamig na simoy ng hangin at maamoy naman ang isang nakasusulasok na amoy. Ilang mga sigaw at panangis ang narinig. Ang isang sundalo ay nagsindi ng palito ng posporo, ngunit madali ring namatay ang sindi dahil sa tindi ng lamig sa paligid. Ang ilaw na mula sa kandila ang nagsisilbing malabong liwanag sa bilangguan. Maaninag ang mga bilanggo na may nakadapa at nakaharap sa dingding. May ilan namang lalaking bilanggo na yapos ang kanilang mga tuhod na kumukubli sa kanilang mga mukha. Mga pokpok at langit at nang binuksan posas kasunod ng mga pagmumura ng maririnig. Naghahaba ang leeg ni Doña Consolacion sa pagtitig sa nakaaawang na pinto. Lumabas ang dalawang sundalo kasama ang isang malungkot na lalaki. Nakatali ang lalaking ito at sira-sira ang damit na tumatabing sa kanyang maskuladong pangatawan. Nakatingin siya sa kay Doña Consolacion na may pang-uuyam. Sinabi ni Tarsilo na kapatid ni Bruno. Siya ang nagpatakas sa kanyang mga kasama. Buong takot na nanlaban siyan, saad ng alferes kay Padre Salvi. Sumugod kay Tarsilio ay inilabas ang isang bilanggo na nagmamakaawa at umiiyak na parang bata. Duguan ang kanyang pantalon at kasiyang lumakad. Maawa po kayo sa akin, hindi na po ako muling magbabalik sa bakuran ng quarter, panangis niya. Ang isang iyan ay sira ang ulo. Nagtangka siyang tumakas, ngunit nasugatan siya sa pigi. Silang lamang dalawa ang nadakip namin ng buhay, wika ng alferes, at pagkatapos ay bumaling kay Tarsilio. Ano ang pangalan mo? Tarsilio Alasigan. Ano ang pangako sa iyo ni Don Crisostomo kapag nakasala kay inyo ang quarter? Hindi po kami nakipag-usap kay Don Crisostomo. Huwag ka nang magkaila. Kaya nga nilusob ninyo kami, diba? Nagkakamali kayo. Pinatay ninyo sa palo ang aming ama. Nais namin ng hustisya at wala ng iba. Kahit tanungin ninyo ang dalawa naming kasama. Nagtatangkang tiningnan ng alferes ang sarhento. Ang mga tinutukoy mo ay tinapon na namin kahapon sa bangin. Mabubulok na sila roon, wika ng alferes. Kung gayon, ay patayin na rin ninyo ako. Wala kayong nalalaman sa aking dugo, naman ni Tarsilio. Nagkaroon ng katahimikan. Aminin mo na sa amin kung sino-sino pa ang mga kasamahan mo, pananakot ng alferes habang iwinawasiwas ang bitbit na latigo. Ngumiti na lamang si Tarsilio ng may panunuya. Sandaling nakipag-usap ang alferes sa kura, pagkatapos ay lumingon sa sundalo at nag-utos. Dalhin sila sa mga bangkay. Sa sulok ng patio ay may isang malaking kariton na kinalalagyan ng 5 patong-patong na bangkay. Ang mga ito ay bagya lamang natatakpan ng maruming at nangangamoy na banig. May isang sundalo na palakad-lakad at dumudura. Kilala mo ba sila? Tanong ng alferes na inangat ang banig. Hindi sumagot si Tarsilo. Namukhaan niya ang asawa ng baliw at ang dalawa pa. Ang kanyang kapatid na si Bruno natatad ng sugat dahil sa saksak ng bayoneta, at si Lucas na may marka pa ng pagkabigti sa leeg. Nanlumo si Tarsilo sa kanyang nasaksihan. Kilala mo ba sila? Muling pagtatanong ng alferes. Nanatiling tahimik si Tarsilio, walang habas na lumagapak sa kanyang balikat ang latigo ng alferes. Natigalgal si Tarsilio, may ilang ulit pang
nagbabantay ng latigo sa kanyang likod, ngunit nananatili siyang walang imik. Pahirapan siya at hagupit hanggang sa umamin o mamatay. Utos ng alperes, magsalita ka na, sambit ng kalihim munisipal. Papatayin ka na rin lang nila. Muling dinala si Tarsilo sa bulwagan ng munisipyo. Nandoon pa rin ang bilanggo na labis ang pagmamakaawa. Ang mga ngipin ay nagtatangis at ang mga tuhod ay nanginig. Mga kaderek, dito po natin tatapusin ang ika-58 kabanata ng Noli Me Tangere at sundan po natin sa susunod po nating biyahe ang ika-58 kabanata. Mga kaderek, maraming salamat sa inyong pagsama. Oh my God! Wow! Wala na, finish na.